Ka-Express, magandang balita ang lumalabas mula sa ensayo ng Koshigaya Alphas kung saan nagbabalik si Kai Sotto matapos ang kanyang ACL injury. Ayon sa mga nakakita sa practice, hindi lang basta bumabalik sa laro ang 7'3" center, kundi mas malakas pa siya kaysa dati. Lalo na raw ang kanyang lateral defense, yung kakayahan niyang gumalaw side to side para sumabay sa mas maliliit at mas mabilis na kalaban, ay nag-improve na ng husto. Para sa isang player na galing sa isang injury at isang operasyon, malaking bagay ang makita na may bilis at kumpiyansa na muli ang kanyang mga galaw. Samantala sa ibang balita, pag-uusapan natin sa AJ Edo, may kumakalat na highlights laban sa isang NBA G League selection kung saan nagrehistro siya ng 10 points, 6 rebounds, 3 blocks, and 4 assists. Kasabay nito, may mga usap-usapan na baka makonsider siyang sumubok sa NBA G League, bagay na swak sa matagal na niyang pangarap na makarating sa NBA. At usapang NBA naman tayo, kung saan ipinaliwanag ni Jordan Clarkson ang tunay na dahilan kung bakit niya pinili ang New York Knicks. Hindi pera o kontrata ang una niyang binanggit, kundi ang mga fans at ang energy ng Madison Square Garden. Magandang balita para sa mga Pinoy basketball fans. Patuloy ang positibong progreso ni Kai sa kanyang pagbabalik mula sa kanyang ACL injury. Sa ensayo ng Koshigaya Alphas, napansin ng maraming nakasubaybay na hindi basta lamang nakabalik si Kai sa court, kundi mas malakas pa ang kanyang mga galaw. At ang pinakakapansin-pansin ng lahat ay ang kanyang lateral defense, ang kakayahang gumalaw ng side to side para makasabay sa mas maliliit na kalaban. Para sa isang big man na galing sa knee surgery, malaking hakbang ito patuloy sa kanyang full recovery. Maalala na noong January ay nagkaroon ng torn ACL si Kai dahilan para hindi siya makapaglaro sa natitirang bahagi ng Japan B-League season at hindi rin nakasama sa Gilas Pilipinas sa Asia Cup. Pero nitong August, nagbalik siya sa non-contact training at agad din nagpakita ng mas malakas na pangangatawan. Lumabas din sa ilang ulat na mas nag-bulk up siya sa weight training dahilan para mas handa siyang sumabak muli sa physical na laro sa ilalim ng ring. At kung ikukumpara sa kanyang pre-injury form, mas mabilis ngayon ang kanyang footwork, hindi man ito official na kinumpirma ng medical staff ng Koshigaya Alphas, kapansin-pansin sa mga video na lumalabas mula sa ensayo na mas magaan ang kanyang lateral slides. At kapag tuloy-tuloy ito at may pakita niya sa live games, malaking pagbabago ang maidudulot nito sa kanyang defensive versatility. Ang dating nakikitang kahinaan ni Kai laban sa mas maliliit na guards o forwards ay unti-unti na niyang natutugunan. Mahalagang tandaan na hindi pa rin ito nangangahulugang 100% na ready na si Kai sa full contact competition. Ang recovery mula sa ACL ay hindi lamang tungkol sa lakas at bilis, kundi pati na rin sa kumpiyansa at mental readiness. Kailangan niyang mapatunayan na kaya niyang tumalon, mag-slide at makipagsabayan nang walang takot o alinlangan sa kanyang tuhod. Pero sa ngayon, sapat na ang mga nakikitang senyales para magbigay pag-asa na maibabalik niya ang kanyang dating laro at baka mas maging lethal pa siya. Strategically, napakalaki ng impact nito para sa Koshigaya Alphas at ng Gilas Pilipinas. Para sa Koshigaya, nagiging mas versatile ang kanilang frontcourt. Hindi lang siya magiging rim protector, kundi maaari na ring sumabay sa modern pick and roll sets ng kalaban na karaniwang tinatarget ang mga mababagal na bigs. Para naman sa Gilas, kung mapapanatili niya ang ganitong improvement, mas magiging epektibo siyang partner ni na AJ Edo at Junmar Fajardo sa ilalim. So isipin na lang isang 7'3" center na hindi lang kayang mag-block ng tira, kundi kayang mag-switch guards kapag kinakailangan. Sa ngayon, nasa transition phase pa rin si Kai. Hindi pa man natin nakikita ang kanyang pagbabalik sa official game. Malinaw na may malaking improvement sa kanyang katawan at laro. At kung magtuloy-tuloy ang trend na ito, hindi lang pagbabalik ang maririnig natin, baka ito na ang simula ng mas matured at mas kompletong version na Kai Sotto. Kasabay ng magandang balita kay Kai, may sariling kislap din sa AJ Edo sa international stage. Kamakailan may mga lumalabas na ulat at highlights na nagpakita ng kanyang performance kontra sa isang NBA G League selection kung saan nagrehistro umano siya ng 10 points, 6 rebounds, 3 assists, and 4 blocks. Bagamat hindi pa official na nakumpirma ang buong detalye ng laro, malinaw na ang ganitong statline ay nagpapakita ng kanyang all-around potential bilang modern big man. Si AJ Edo ay kilala bilang defensive anchor, isang player na maaasahan sa shot blocking at rebounding, pero sa pagkakataong ito,
Ipinakita rin niya ang kanyang kakayahan na magpasa at mag-contribute sa opensa. Ang kombinasyon ng scoring, rim protection at playmaking ay mahalagang asset para sa kahit anong kupunan. At may kumakalat din na usap-usapan na maaaring makonsidera sa AJ Edo ng isang NBA G League squad. Hindi man ito malayong mangyari dahil matagal ng pangarap ni AJ Edo na makarating sa NBA. At kung may papakita niya ang consistency sa kanyang laro, lalo na sa bilis ng G League at sa mas physical na competition. Para sa mga Pinoy fans, exciting isipin na posibleng makita si AJ Edo na makipagsabayan sa G League. Ito'y magiging malaking hakbang para sa kanya bilang individual player at dagdag inspirasyon din para sa Gilas Pilipinas na posibleng makinabang sa mas mataas na level ng competition na kanyang mahaharap. Mula sa NBA, isang malaking balita rin ang nilabas ni Jordan Clarkson na siguradong ikinatuwa ng mga Pinoy fans. Matapos ang kanyang stint sa Utah Jazz, pinili ng Phil Guard na sumama sa New York Knicks. Sa isang podcast kasama sina Jalen Brunson at Josh Hart, ibinahagi ni Jordan Clarkson ang dahilan ng kanyang desisyon. At ayon ni JC, ang pinaka-nakaakit sa kanya ay ang energy ng New York fans. Sinabi niya na gustong-gusto niyang maramdaman ang pagmamahal at suporta ng mga tao tuwing maganda ang kanyang laro, lalo na sa iconic na Madison Square Garden. Bukod pa dito, nakita rin ni JC ang magandang oportunidad na maging bahagi ng winning culture na binubuo ng Knicks. Galing ang kupunan sa kanilang unang Western Conference Finals appearance sa loob ng 25 years at nais ni Jordan Clarkson na makadagdag sa momentum na ito. Kilala siya bilang isang instant scorer at spark plug mula sa bench, kaya eksakto na iyon ang kailangan ng New York para sa mas malalim na playoff push. Sa mga fans ng Pilipinas, nakaka-proud na makita ang isang Pinoy-blooded player na may malaking papel sa isang contender sa NBA. Ang kanyang presensya sa New York ay hindi lang tungkol sa puntos, kundi sa leadership at energy na siguradong hahanapin ng mga New York Knicks supporters. Tatlong magagandang balita ang sabay-sabay na nagbibigay pag-asa at excitement para sa Pinoy basketball community. Una, ang pagbabalik ni Kai sa ensayo ng Koshigaya Alphas ay malinaw na nagpapakita na nasa tamang direksyon ang kanyang recovery. Ikalawa, si AJ Edo na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang performance laban sa isang NBA G League selection, kahit na hindi pa ganap na kompirmado ang lahat ng detalye, ay nagpapakita ng potensyal na makapasok siya sa mas mataas na antas ng competition. At ikatlo, si Jordan Clarkson ay muling nagpakita ng puso para sa mga fans. Ang kanyang desisyon na sumama sa New York Knicks ay hindi lang dahil sa kontrata, kundi sa pagmamahal sa laro at sa suporta ng mga fans. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.